Jesus daw po ni Jesus. Okay, letter A, background. So, parang masasagot agad yan sa letter A. Kung saan nagmula yung mga pantas. Isa tong Christmas topic na naturo na to, pero hindi ito yung title. Sana mabilikan yung dati at paghandaan nyo. Kasaliksik ka, paki-report kayo mauna. Paki-report yung nasa liksik ninyo. Na tinuro kayo ni Pastor Bilegon sa to dati. Sister Loitolen, naalala nyo kung tinuro ni Pastor Bilegon sa to dati? Na saan galing yung mga pantas? Naalala ko yung nakabasa sa sulat ni Daniel. Pero hindi ko maalala mismo eh. So paki-confirm lang dito, Sister Barlitos Telen. Ha? Sagot lang. Hindi naman. Pakiulit. Ano? Hindi ko na matandaan, Bar Francis. Sige. Wala tayong matanungan eh. Yung pwede natin matanungan, siguro hindi nila maalala yan. Okay. Hindi ko dati iba't ibang bansa. Sige. Nasa liksik. Karamihan ng ating i-report dito, nag-EA1 kayo sa Google o sa AI. Ang progressive na Kristiyano nagaganyan na bilang comparison. Pag hindi nyo ginawa yan, hindi kayo pantas. Yan yung kulang sa churches ngayon. Yung magsasaliksik. Kung meron mang nagsasaliksik, kakaunti, kumpara sa porsyento ng buong church. Maapaw sa dami yung tao, pero mangilan-ngilan yung nagsasaliksik. Sa atin ganun din, pero wag nawa mangyari. Kaya mga magulang, yung utos ninyo sa inyong anak, malaking bagay yan. Yan yung kumpletong training sa church. Iba kasi tugtog lang ang training. O yung iba mag-MC. Yung maswerte-swerte makaka-preach pa. May tatanong ako. Sige, tanong na muna habang wala. Pero palit mo na yung picture. Kung ano yung tinanong. Sabing ganyan, di ba? Ito nga daw si Gaspar, si Baltasar, at saka si Melchor. Sa panahon natin ngayon, paano natin ito saan natin ito may titipo? Lalong-lalo na sa mensahe natin ng hukom. Well, hindi ako naniniwala dyan. Pero binanggit yata ni Barbanam yan. Kaya naniniwala si Amos dyan. Si Amos ang may type. Negro, puti, saka yung Middle East. Yung kay Amos ha. Si Barbanam, nabanggit yata niya yung tatlo. O parang nahawa sa Katoliko. Hindi ka babiyahin ng malayo na tatlo lang kayo. Maraming mandarambong sa daan eh. Sa akin, tama yung una-unang protestante, fundamentalist na scholars, na isang karaban sila. Diba pagpasok nila sa Jerusalem, nagkagulo. Matthew chapter 2. Sana palit-palit picture dyan, ano? Ibig sabihin, hindi yan 3 tao. Kung 3 tao, walang makakapansin dyan. Papasok lang na Jerusalem. Pero kung isang isang karaban, isipin to? Seryoso to, giyera ba to, no? Yan. Kahit ngayon nagtitinda hindi sila mag-isa lang. Isang karaban sila.
Isang karaban, minsan dinarambong na rin. Sister Yedel, oh. Okay, sagot lang. Pwede magdagdag Brother Francis. Kaso, Brother F, kahit saan nga magtanong ka, lalong kahit yung sa mga ibang naniniwala talaga sila, 3 lang daw yun eh. Pwede magdagdag. Dahil po nakalagay, 3 aming I-Google mo na rin, okay, Sister Ami. Kasi ako natuto lang sa Crusaders Comics. Yun ang unang-unang encounter ko na isang karaban sila. So, Pwede magdagdag Brother Francis. sige, sana palit-palit picture, no? Habang tinatanong yan. Pero kung hindi, sana matapos mo na, makita mo na yung yung babasahin mo. Kasi pwedeng di basahin yan kung naalala mo. Sundan mo lang yung picture sa kwento mo. Okay, Barmenan, sige. So, dalawang school of thought yan. Yung Eastern Orthodox Church, Christianity, and yung Syriac Christianity. Yung sa Eastern Orthodox, naniniwala sila na 3 yan. Siyempre, they represent 3. Pero of course, ang paniniwala nila, hindi lang 3. Pero they representing 3 Magi na may mga kasama din, caravan din. Pero itong isa, yung Syriac Christianity, they believe on that they are 12, not 3. So, 12 daw yan, sabi ng Syriac Christianity. So, yan yung isang sangay ng Eastern Orthodox. Siyempre, after ng ng mga disciples of 1st century, 2nd century na yun. Ngayon, pagka pinag-usapan yung is, kasi doon tayo sa letter A, pagka di ba yung letter A, ancestor in, ano ba yung sa outline natin? Yung ancestor say by Daniel. So, they believe that yung Magi, yung salitang is, yun lang ang binanggit ng Bible, ng gospel, ng gospels. No? Ang sabi is, so ang sabi according to the ng Wikipedia, yan ay Iran, Iraq and Saudi Arabia. So yan yung maraming iba pang sinabi diyan. India, Persia, Iraq, Iran, and India yan, sabi nila. So, yan yung yan nga, isa sa pinaniniwalaan na yung mga wise men during the time of Daniel ay bakit sila ay mga astrologers. So, bakit meron silang ganyan? Kasi, ang sabi ay natuto sila kay Daniel na dahil sa panahon ni Haring Dario, pinaniwalaan ni Dario yung Diyos ni Daniel. So natuto sila dun sa kasulatan kasi si Daniel ay isa sa naging prominent na tagapayo ni Dario, Haring Dario. Then later on, yun yung na-adapt ng wise men na nagulat sila kasi ahead siya dun sa mga Magi ng Babylon. So, inaral nila yung natutunan ni Daniel. Kaya, yun yung dahilan kung bakit hinahanap nila yung Messiah na ipapanganak kasi nabasa nila yun doon sa kung paano ni Daniel yun itinuro sa kanila. Yun lang. Nakaliksik mo ba yan sa Google? O sarili mo lang yan? Hindi, sa Google ko yan na sa liksik. Okay, salamat. So, lahat tayo kailangan magsaliksik, no? Palagi ko papaalala, sa Progressive Church, kailangan na kayo magsaliksik, magkumpara, mag-EA1. Kasi, yan yung tanda na may pag-asa ka sa puso mo. May hunger ka. Mga magulang naman, kung mahal nyo yung anak nyo, iuutos nyo lang. Diba? Kung utos lang ayaw nyo gawin, nawala si Brother Jose rito. Siya yung isa kong gustong nandito ayun parang binibigyan mo ng pag-asa yung anak mo pero pag hindi mo sinadya mong hindi iutos kasi hindi mo na kailangan gawin, kailangan ko banggatin to kasi ito yung labanan natin
Yan na yung traditional. Ang labanan natin traditional versus progressive eh. Dagdag pa Ano yung nakatanayan? Ano no? dagdag pa dun sa na-research natin, no? Sandali ba? Na, Si Alba nakikinig? Hindi. nakikinig kami, pati si Teo. Tanong Tinatanong. bulong ha. Okay, sige. Natuloy, tanong. Tama yung tanong bulong kasi kanina nakala ko iba yung pinag-usapan. O baka emergency. O sige, tuloy. Dagdag, Okay, dagdag. ang sabi, dun sa na-research ko na ang dahilan kung bakit sila yung ancestors, sila yung galing dun sa ancestor, dun sa time ni Daniel. Kasi mababasa mo sa Book of Daniel yung salitang Magi or yung salitang wise men. So pagka binasa mo yung Book of Daniel, sa chapter 12 I think, yung salitang wise men. So binanggit doon sa Book of Daniel yon. So ang scholars ay nagsasabi na yun yung reason nila kung bakit naging ancestors ng mga dumalaw sa Panginoon ng kapanganakan niya yung sa panahon na wise man ni Daniel. Yun lang. Okay. So parang may nabanggit nun si Pastor Blegon sa may dagdag lang ako ngayon eh. Nasa outline na yan. Sister Yed, pwede ka na mag-report doon sa letter A. Mga pangyayari. Yun yung dagdag ko. Pero may pa ibang dagdag na hindi ko pa narinig sa ibang end time. Pero naituro ko na to matagal na. Inuulit-ulit ko lang. Okay. So yung na-report ni Stoyed, narinig ko na rin kay Pastor Villagonza, pero hindi ganyan kadetalye, no? Pero so far the same. Ano yung dagdag kong bago? So balik tayo sa outline. Teka, exam ko kayo. Ano yung dagdag ko? Kaya nyo mahulaan. Hulaan nyo na lang muna. Ano yung dagdag ko? Minan, Jerry, Litolen, Jemeline, Joanna, Simon, Magellan. Ako po may tanong. Tatanong ka? Ako po. Sige, sagutin ko na muna yung dagdag ko. O mamaya ko na lang sagutin. Baka maisip nyo eh. Sige, magtanong ka. Mary Francis, bakit tawag dito, wise men yung ginagamit? Sabi ng iba, hari. Kasi hindi yan makakapagkaraban kung hindi yan hari. Ibig sabihin, hari yan, kaya madami siyang pera ba, maraming resources. Hindi mo kailangan pakita ng karavan, no? Hindi mo kailangan maging hari para magkaroon ng karavan. Ang hari, hindi lang yung karavan, baka army yan, army. So, yung karaban, maraming nagkakaraban noon. May negosyante. No? Trade routes. mga merchant. So, meron silang Silk Roads from China to Middle East to Rome pa nga eh. To Europe. So, yan lang sagot ko sa'yo, no? Yan ang karaban, no? Yan. So, okay. Kahit nga si Mary and Joseph, karaban yun, yung nalimutan nila si Kristo nasa templo. Anong Karaban. Ano? Saan, kung karaban yan, saan mag-stay yung mga karaban na yan? Saan nag-stay? Sa Jerusalem? Siyempre, nung nasa Jerusalem, Kaya di ba receive us, yes. Di ba nabulabog Pero hindi hotel. Nagulumihan. Hindi kailangan hotel. Hindi. What I mean is, nabulabog sila. Hindi, may hotel at that time kasi di ba si Kristo ano sila? Hindi, yung saan sila pwedeng tumuloy na bahay. Kaso puno yung hotel. Hindi pa anakan. Yung kung saan pwedeng tumuloy para manganak. So ngayon, ang tanong ko dito sa caravan na to, sa dami nito, nasa labas lang sila ng Jerusalem o nasa loob sila ng Jerusalem? Para yung pwede na, no? So, sanay kasi yung caravan matulog sa labas.
meron silang hawig dun sa kubol natin. Pero hindi naman siguro katulad sa Israel, no? Meron silang yung parang blanket ganyan. So, logistics ang tawag dyan eh. Kaya yung caravan, dyan ang pagkain, nandyan ang iba-iba pa. So, maaaring nagbigay rin silang regalo kay Herodes. Hindi na nakasulat yan, no? Normal practice yan. Pero iba yung nakareservang regalo kay Kristo. Okay. So, balik tayo sa tanong. Hindi kayo kailangan i-hotel lahat yan. Okay. So, kung na-hotel man yan, that's not our topic na. Ang tanong ko, ano yung dadagdag nyo dun sa ni-report ninyo, pareho kay Pastor Villagonsens, naalala ko. Ano yung idadagdag nyo na detalye? Bakit nakatutok sila sa kasulatan ni Daniel? Siyempre, marami rin silang kasulatan. Marami din silang prophecies. Bakit pinapansin nila yung kay Daniel? O yung naging interesado sila sa kasulatan ng mga Hudyo? So baka hindi lang kay Daniel, no? Brother Francis, Bakit sila naging interesado? Binanggit ko kanina, Brother Francis, binanggit ko kanina doon sa sinabi ko. Hindi mo narinig yan. Nabanggit ko kasi ang sabi nila doon sa research, natingin kong kasi nga during the time ng panahon ni Dario, siya yung siya yung nakasagot doon sa dream. Pangalawa, maayos siya eh. Maayos yung kanyang pamamaraan. 'Di ba naging muna siya, naging parang sa finansya. Maayos yung pamamaraan niya. Napatunayan na tunay na Diyos yung kanyang Diyos during the time ng panahon ni Dario. Nung nilagay siya yung sagot mo. Malapit yung sagot mo. Sige. Si Dario, dagdag na lang yun. Dagdag na lang yun. Kasi later, another empire yun eh. Another empire. Sige. Pero doon ako sa umpisa. Yung kay Dario, dagdag, sabihin ko lang kay Dario, papakain siya sa leon, di siya nakalapa ng leon. Di tanda nila yan, no? Pwedeng susug yan doon sa, dagdag yan sa, yung sagot, pero hindi mo lang nabanggit yan, lalapain siya ng leon, di siya nalapa ng leon. Yung pangalawang drama under Persian Empire. Kay Dario yan. Okay. Sige, hindi pa nasasagot yung yan isang bakit nila tandang-tanda si Daniel? Dahil hindi nilapa ng leon. Special to may nasa kanya ang Diyos Kaya naging interesado sa kasulatan ng Hudyo. Pero hindi pa nasasagot yung unang-unang tanong ko, pinakamatindi yun. Kaya hindi nila makakalimutan si Daniel. Pwede dumagdag ulit, last. Subukan ko lang. Gusto ko bigyan ng premium si Jayas. Sige. Mauna muna sila. Sige. Pero sandali lang yan. Siguro hindi na maghintay. Kung nandyan si Jaya, Betcha Asmin, ang premyo ko ay 1,000 pesos. Kung mahulaan nila. Hula lang naman, walang mawawala eh. Okay? Sige. Si Yuri Raika, ganun na rin. Okay? Sige, sagot ka na, Barmenan. Dahil doon sa kay Nebuchadnezzar, nauna yun kasi ipinaliwanag yung dream. Pangalawa, yung kay sino ba to? Belshazzar, yung Mene Tekel Upharsin, sinasabi ni Daniel lahat yun eh. Yung interpretation nun. Yun lang muna. Okay, yung Mene Tekel Upharsin, kung may picture ka sana stayed na. Yan ay katulad kay Dario na effect. Katulad kay Dario, pero mas matinding una. Hindi pa nababanggit ni Menan yung magic word eh.
Although wala naman siyang premyo dito na. Talaga, ikaw, anong magic word? Brother Francis, kasi yung estatwa na ipinagawa ni Nebuchadnezzar, Si Daniel yun, si Daniel. itsura ni Daniel. Kaya hindi siya Tama yan, makalimutan. susugin yan. Susugin, scribe ninyo. Alam niyo, scribe nyo na lang ang pwedeng magpatotoo sa iba. Super Scribe niyo yan. talent niya. Scribe nyo sa, alam niyo yung mga sagot nyo, hindi ko naisip yan. Pero dagdag yan, kaya hindi nila malilimutan si Daniel. Dagdag yan kaya hindi nila malilimutan si Daniel. May mag-stand out sa buhay ng isang Berean. No? Yan, mene, And mete, Bar tekel. Francis, tanong dyan, bakit si Daniel yung gagawing statwa ni Nebuchadnezzar? Bakit hindi yung sarili niya? Kasi si Daniel, kinilala ni Nebuchadnezzar. Siya lang yung nakasagot. Okay. O, sige. Malapit na si Menan doon sa unang... Pwede sumagot ulit? O, sige. Ano yung magic word? Si Nebuchadnezzar, pinaniwalaan yung Diyos ni Daniel. Tama. Oo. So, yan. Di ba naging hayop siya? Naging Tama. hayop siya, nabaliw siya for 7 years. Kaya Tapos sabi niya, kinilala niya. Ba na una, Brother Francis, sa time frame, yung nabaliw siya o yung itinayo yung yung rebulto? Nauna yata yung rebulto bago yung nabaliw. Ibig sabihin, parang lumalabas, may certain of time lang na si Nebuchadnezzar naniwala siya sa Diyos na pinaniniwalaan ni Daniel. Hindi mismo Unti-unti yan. panahon. later on Describe naman na to, siya describe na nagniwala to. siya kay Daniel. Brother Francis, wait. Bumalik si Progressive Nebuchadnezzar sa pagkabalik. Nung nabaliw siya, nakabalik siya. Dalawang prophecy sa kanya eh. Una, yung estatwa. Pangalawa, yung tree na yumabong. Tapos, nagyayabang yun eh. Yung tree na yun eh. Dalawa yun eh. Represent yun kay Nebuchadnezzar. Yung tree, yung puno na umabot daw sa ng Diyos. Ano may Ngayon, picture na? Ngayon, pagkatapos nun saka nabaliw si Nebuchadnezzar. Pero nung doon pa lang sa estatwa na ipaliwanag na ni Daniel yun, naniwala siya. Pero later on, pero nagyabang siya. 'Di ba mayroon si Daniel binanggit na ikaw yung hari ng mga hari. Binanggit niya rin yun eh. Na, hari siya ng hari dito sa lupa. Pero later on, yan mismo yon. Si Nebuchadnezzar yan. After niyan, saka siya nabaliw for 7 years. Then after that, nakabalik ulit si Nebuchadnezzar. At itinakda yan sa buong Babylon na ang sasambahin yung Diyos ni Daniel. Ang problema Barmenan, naputol ba yung puno? Hindi. Naputol yan, naputol. Okay. By the way, sabi nila doon sa US, no, may bundok na parang may patag sa taas. Pero yung itsura niya parang punong kahoy. Sabi, ito yun. Devil's Mountain niya tatawag nila dyan. Kung ma-search mo yan, ha? Pakita lang natin. Okay, hindi ko pa nasasagot si Berna. Hindi mo pa nasagot si Berna dito. Progressive. Hindi porke nahayag na ang Diyos sa'yo, kumpleto ka na. Marami pang gagawin ng Diyos sa'yo. Para makadagdag ka ng revelation, bigyan ka muna ng problema, sakit, o kaya kabaliwan. Yan yung Devil's Mountain. Sabi nila, yun daw yung naputol. Okay. So, panaganip ni Nebuchadnezzar. Okay. So, yung ibang UFO enthusiast, baka gawa ng alien yan, ganyan. So, ang leksyon dito, sagot kay Berna, pag nahayag na yung Diyos sa'yo, hindi pa tapos yan. Apply natin sa sarili natin buhay. Huwag kayo makontento sa dati nyong alam. Huwag kayo tumigil sa dati nyong naabot. Kaya nga traditional versus progressive. Yung umaabante versus yung nakatigil lang. Yung paikot-ikot na lang dun sa alam nila. So, yan ang labanan. Ito yung leksyon sa atin. Ibig sabihin, kay Nebuchadnezzar, maring may awang Diyos kay Nebuchadnezzar kumpara sa anak niya, no? O apo niya yata yun eh. So,
tanong ba, Francie? So, yun ang sagot sa'yo, no? Kahit na-reveal na, mayroon pang ibang revelation darating. At minsan may kasabay siyang sakit. Kasabay siyang hirap. Tingnan, nasira, nawala yung buong empire, no? O, sige. If you suffer loss, doesn't mean hindi ka mahal ng Diyos. O, sige, tuloy. Yung follow-up ko, di ba nabanggit mo kasi, di ba nabanggit naman ni Daniel kay Nebuchadnezzar kung ano yung apat, di ba kasi di ba may ibang klase nung content yung statue na pinakita kay Daniel, di ba? Yung gold, silver, copper, iron and clay, gano'n, di ba? Pinakita. Alam ni Nebuchadnezzar na may certain of time lang na mamumuna yung Babylon. Meron na bang mensahe sa kanila that time na itong silver, copper, ganito, ito yung papasok na mga bansa? And isa pa, pwede kayang nung nalaman ni Nebuchadnezzar yun, dun siya nagsimulang mag-pop up dahil pakiramdam niya, may certain of period of time lang naman na mamumuno ako, bakit hindi ko gampanan yung, na ako yung sambahin ng mga tao, parang ganon. Si Nebuchadnezzar, hindi yung estatwa na pinaliwanag ni Daniel ang nagpa-puff up sa kanya. Kahit na na-reveal na yung Diyos sa kanya, yung punong kahoy sa panaginip niya, yan ay puff up ng sarili niya yun. Parang nakontento tayo, ang cute ng baby mo, ganyan. So, hindi mo hinihigpitan yung mga malilit mong bunso. Kahit na may bilin na si Zoe, i-assert sila, ganyan-ganyan. Isusosing conflict, tuturuan paano makastigo para matakot. At yung chain of command, kahit busy ka, ginhawa na natitrain yung mga bunso mo. Nakita ko sa picture, cute nga tignan yung bunso mo, kaso hindi nyo iniisip yung offensive Nadadaya tayo sa cuteness. Okay. Ganito, si Nebuchadnezzar hindi siya dahil sa estatwa. At ang pinasamba niya, yung image ni Daniel, hindi sarili niya. Okay? So, yun na yung sagot. Babalik na ako sa tanong. Ang magic word na hindi nabanggit, pinakamalapit si Menan So, ang sagot na may premyo, kaya hindi malimutan ng mga wise men si Daniel. Niligtas ni Daniel sila sa kamatayan. Pakita mo nga yung picture kung mayroon ka yan. Yung parang galit na galit si Nebuchadnezzar sa mga wise men. Kayo, pinapakain ko kayo, sinesweldohan ko kayo, tapos wala man lang kayong patay kayo lahat. Yan, death sentence. Takot na takot sila syempre. Di ba? Itong wise men kinidnap ni Nebuchadnezzar sa iba-ibang bansa yan. Si Daniel, isa lang yan sa mga nakidnap Naglingkod naman si Daniel na maayos sa kanila. So kung di kay Daniel, patay silang lahat. Yan ang di nila malilimutan. Hindi sila parang matsyudberayan agad na gusto nila makilala yung Diyos ni Daniel. Well, nagtuturo rin tayo ng ganyan, pero niligtas muna sila ni Daniel. Nakaramdam sila ng gratitude. I-type natin sa atin. Mute mo na. Intervention. Mute. Okay. Type natin sa sarili natin. Bilang Berean, dapat mo nga alamin. Siyempre, iba-ibang reliyon sinasaliksik mo. Tapos, isa lang yung Diyos ni Daniel. Anong special dun? Si Antit nga, hindi believe, baka isa lang yan sa mga Diyos. Kasi niligtas sila ng Diyos ni Daniel. Kaya interesado sila. So, anong type sa atin? Sa lahat na reliyon sa mundo, ito lang ang makes sense. Nag-aalok ng resurrection. Kasi kung di lang sa resurrection, walang kwenta buhay mo dito sa mundo. Para lang kayong hayop na matalinong hayop lang
Nag-enjoy, ang cute baby, lumaki, tumanda, ng anak, nagkaapo. O laro-laro sa apo. Hanggang ganyan lang mabuhay dito sa mundo. Magandang kanta na yun, Power Praise. Ano ang kahulugan ng buhay sa mundo? So, kumpara nyo yung lahat ng reliyon. Ito lang nag-aalok ng kaligtasan. At totoo bang may kaligtasan? May type and shadow ba yung kaligtasan? May ebidensya ba tayo? So, may ebidensya bang may Diyos? Patutunayan yan lahat. Yung wise men, pinatunayan yan. At literally, naligtas sila literally. Kumbaga, yung ancestors nung mga pumunta kay Kristo, yung ancestors yan yung mga niligtas ni Daniel. Yan na lang yung dagdag ko na hindi nabanggit noon. Nakita ko lang ngayon. Maganda yung type. Okay? Kaya itong wise men may utang na loob. May utang na loob. Ang karampatang dapat nilang gawin, saliksikin yung kasulatan. So, kung meron kayong utos, magsaliksik kayo. Yung mga, meron dyan nagsasaliksik, pero yung sariling diskarte lang. O magpa-train din kayo. Kasi, kung head knowledge enjoyment lang, hindi kayo natututo, nalilimutan nyo nga eh. So, pa-train kayo. So, part ng utang na loob nyo, check nyo to. Kumpara nyo to. Kumbaga EA1 saka 2A, no? Tapos siyempre, ang ultimate na paglilingkod, 2B na. So, yung EA1, 2A, pinatunayan nyo muna. Yan ang karampatang utang na loob. So, yun ang sagot. Nasa outline yan. Yan ang dahilan. Sige, tanong na. Si Bembem ba to? Joseph. Umalis Sir ba? Francis, tanong na ako. Alan, okay. Ang naman sa akin, so, di ba yung pagdating sa dreams, sa panahon ba natin, ang Diyos ba is may pag-communicate pa rin ba sa dreams? At meron tayong fivefold ministry kung sakaling i-communicate ng Diyos sa dreams. Sa fivefold ministry, sino ba yung marunong sa tingin mo makapag-interpret nun? Okay. Nakasulat yan sa Joel, di ba? Bibigyan ko kayo ng dreams. Your old men shall dream dreams. Your young men shall prophesy. Your women shall prophesy. Ang ngayon natutupad pa rin yan pero hindi yan ang absolute. Alam niyo bakit? Nangyari yan nung wala pang masyadong kasulatan. May kasulatan na rin noon, pero nung binigyan ng Diyos ng supernatural dreams sa mensahe, hindi pa tapos eh. Sandali. Nung binigyan ng Diyos yan, tanda yan para mapansin nila yung Pentecost, yung speaking in tongues, yung miracles, yung healing, kasama rin nila ng dreams, word of knowledge. Ang word of knowledge nila nun, iba sa word of knowledge sinasabi ko. Ang word of knowledge nila nun, yung may mangyayari. Parang yung kay Barbanam, supernatural yun eh. Yung word of knowledge sinishare ko, part ng revelation ng Bible yun eh. Pag hindi mo trinain ng anak mo, mapapariwara siya. So, kung di ka nakipag-coordinate, mapapariwara siya. So, yung sa akin, mensahe galing sa Bible at kailangan lumipat tayo dito. Hindi tayo pwede manatili dun sa mga milagro-milagro. Kasi stepping stone lang yun. So yung tinatanong ni Bar Alan, hawig na hawig yun sa mga espiritista. Diba? May maraming ganun eh. So hindi natin tinatanggi noon, nagagamit sila. Pero yun ba ang batayan? Paminsan-minsan gagamitin ng Diyos yun. Pero hindi yun ang absolute. Hindi umiwas ka na sa word. Binigyan nga tayo ng written word eh. So kung merong ganun, sususog siya dapat sa written word. Hindi siya dapat gamiting pang Nicolaita. 1,100 messages, hindi na makikinig sa iba.
sa kanya lang. Gumawa ka ng sarili mong interpretasyon. Yung mga miracles nga, hindi yan ng stepping stone lang yan eh. Hindi yan ng final stone. Hindi yan ang ultimate destination. Ang ultimate destination, makonekta ka kay Kristo, maging Berean ka. Katulad kay Barbanam. Patas ka na. Basta maliwanag sa Bible. Hindi dahil sinabi niya. Dahil maliwanag sa Bible, kaya niyo ipakita sa Bible, major doctrine yan, yun ang ano mo. So pag nag-interpret ng dream, dalawang aspeto yan. Yan ba parting pang supernatural o pang spiritual? Ang spiritual, tinutukoy natin, kaligtasan. Ang supernatural, kunwari gumaling ang sakit mo, o kaya may lindol bukas, o nakakaligtas ba kung nalaman mo may lindol bukas? O na-prophesy ni Almeida may lindol bukas. Nakakaligtas ba yan? Basahin yung Infallibility Part 1. Gumaling ang sakit mo, nalaman yung address mo, o naniwala ka na may lindol bukas, etc. May tsunami. Kaligtasan ba yan? Hindi, stepping stone lang yan. Ang kaligtasan, yung may kinalaman na dito sa PTA natin, sa Berean natin, sa LCM natin, Progressive Ministry natin, sa doctrines natin, may kinalaman na spiritual ang tawag dyan. Huh? So yung tinanong ni Abar Alan, meron yan. Nangyari pa yan. Sa ibang tao siguro nangyari pa yan. Pero yan yung mga hindi makakasama sa rapture. Kasi nandun sila pang ship nations lang. O pang ano lang sila, foolish. O yung mga hindi na umaabante, hanggang nandun lang sa supernatural. Tawag ni Barbanam, Pentecostal babies. Baby. Hindi na kayo lumago. Okay, Basta Berna. Basta Berna. Francis, yung isa pa, kasi based dun sa history, nung nabaliw pala si Nebuchadnezzar, dun siya nag-start na mag-exalt sa Diyos. Parang nanumbalik siya sa Diyos. Naniwala na siya ng tuloy-tuloy kay Daniel. Parang yun kasi yung based dun sa history. Pero yung, di ba yung naganap yung Mene-Mene Tekel Upharsin, sa anak niya na yun na si Belshazzar, di ba? Doon ni Belshazzar naganap yun. Ano yung pinapakita nito? Kasi di ba, kung titingnan natin, nakita na ni Belshazzar, di ba, kung anong nangyari sa father niya. Kunyari, nakita na niya na nabaliw, tapos nanumbalik sa Diyos, kaya binigyan ba ng, pinumbalik ba yung kalakasan ni Nebuchadnezzar? Hindi ba naging aral yun kay pangalan nito kay Belshazzar, kaya nag-commit pa siya ng greater sin, katulad nga nung pagbablasphemy niya dun sa templo. Okay. Tingin mo ba kumpleto ang PTA ni Nebuchadnezzar? Baka apunan yan eh. I think hindi kumpleto ang PTA nila. Kaya kung ano yung revival ng tatay, not necessarily kuha ng anak. Sumakit yung ko, magtatik lang ng Mefenabe. 3 seconds lang Okay. So, yan na yung sagot kasi yung tinatanong mo na. Mahirap sagutin yan kasi isip ng tao, pero at least may idea tayo kasi PTA yan eh. Gagawin kong leksyon yan, ano? Ang mga magulang, nakuha ba ng anak ninyo yung unawa nyo? Mag-start yan sa formal talk pairing. Dagdag ko lang, kasi parang pinapakita dito, di ba? Kahit pagan si Nebuchadnezzar, yung Diyos, nagkaroon pa rin siya ng puso para ipakita kay Nebuchadnezzar kung sino ba yung totoong siya. Para bang pinapakita din kasi dito na yung Diyos hindi talaga siya namimili sa Hintil or Jew, di ba, that time. Kasi kaya di ba parang sa Old Testament, maganda yung pagtatanong mo. Pero nag-formal talk sharing ka ba sa anak mo, tinatamad ka? Eh di Belshazzar yung anak mo. Di ba? Kasi ang alam niya mundo, laro-laro lang eh. Walang higpit, walang palo, walang parusa, lahat wala.
Sariling diskarte. Doktrina ko, never yan makatikim ng palo. So, kunin mong leksyon to. Sana naipasa ni Nebuchadnezzar kay Belshazzar yung natutunan niya. Di ba? So, paano ipapasa? Formal talk sharing. Kung hindi, kapag kasama, huwag nang laro. Ang cute-cute mo, pasyal tayo. Kahit tayo sa Jollibee. Hindi. Samantalahin yung oras niyan. Alam nyo, ang Diyos, ganyan. Alam mo, ganyan. Okay, walang pera yan. Pero yan ang pinakamagandang pamana, may pasa mo sa anak. Hanggang lumalaki siya, interesado siya sa sabi mo. Ngayon, kung wala ka, ibang taong i-assign mo. Si Zoe, si Teniente. Pitikin mo pag hindi hindi ginawa. Ang dami pa, may tito-tita pa. You have the old barangay to help you, no? Gawin mo lang, tumulong ka lang kay papa mo na magkaroon ng organization dyan kasi sa sobrang busy niya, hindi na niya kaya makipag-contact at makipag-coordinate. Kayang-kaya mo yun. Ikaw yung makipag-communicate para mo-organize lang yung kumbaga sa isang kumpanya may organization ba? May sistema, may So, walang lusot. Walang banjing-banjing, parang anak mayaman. Kung kailan lang namin gusto, laro-laro lang. Na to, well-organized na. Kumbaga sa school, sumusunod tayo dyan sa trabaho, no? Pasakop agad tayo, Kung ano man organization nila, ganun din sa pamilya mo. Para pag-asa ng mga bunso mo, although hindi lang bunso, pati nasa gitna, na hindi sila ma-Belshazzar. Yung si Belshazzar, saka yung mga anak ni Job, mga halimbawa yan Hindi nyo halata. Hindi nyo halata. Pero tayong nakakaintindi sa PTA, madali nyo makita yan. Sana napakinabangan niya. Diba? So, lagi nyong isipin yan kasi malaking trahedya. Napatay na si Belshazzar, nawala yung empire. Nasa malayo si Lolo na yan. Sinimaganda siya, nasa malayo. Kaya yung sinabing apo kasi nabasa ko dati, may Nabopolassar pa. Hanggang apo, no? Apo yan. Apo. Si Belshazzar. So, spoiled. Buhay mayaman, di ba? Yan ang type. Magandang mensahe to sa atin, tinimbang ka pero kulang ka. PTA yan. Kahit apo mo, sagutin mo yan hindi, di ba? Independent. Isip na sa libutan yan, walang pakialamanan. Pero the only time hindi mo pakialaman yung apo mo kasi perfect yung PTA nila. Naipasa mo yung perfect PTA sa anak mo, kaya perfect ang PTA niya sa apo. Kung hindi, kailangan mo talaga makialam. Okay. Sobrang sakit. Kailangan ko talagang ma-hospital o may tao. May titiran akong may nakabantay. Okay, balik tayo sa tinatalakay ko kanina. Maganda yung mga tanong nyo. Maraming nabubuksan. Wala sa isip ko to Okay? So, ang broadcast na to, sa atin lahat to. Hindi lang Tanong ako. ako, Brother Francis, mamaya tungkol sa wise men pagka nandun ka na. Abangan natin yung maraming revelation na katago. Okay, balik tayo sa outline, letter A. Yung iba may picture na, no? Yung Daniel intercession, salvation, yun lang walang picture, pero may picture na tayo na Nebuchadnezzar's dream, pinakita na. Mass execution threat. Ano yung mass execution? Papatayin silang lahat. So, tama sagot ninyong lahat. Pero, hindi malilimutan si Daniel dahil niligtas sa leon. No? Pinatayo pa yung statwa para sambahin. Marami pa iba. Pero yung hindi mo malimutan, niligtas ka. May utang na loob yan. Hindi yan nakasulat sa Bible. Tingin mo, common sense. Hindi ka ba magkakaroon ng utang na loob na naligtas ka? Alam niyo yung pelikulang Schindler's List? Si Schindler, niligtas niya maraming budyo. Alam mo, nung napanood ko yung pelikula, yung mga anak-anak, hindi na yun magulang mismo
Yung mga anak-anak, binibisita yung puntod niya. Pati ako naiiyak. Bakit? Naiyak din sila. Ay, salamat, Schindler. Hindi mo niligtas yung magulang namin. Wala kami ngayon. Kami nga apo-apuhan. Sana maintindihan nyo. Ganun din. Okay. Yan ang letter A. Yan yung dagdag ko doon sa dati kong alam. Dati ko natutunan kay Pastor Villagansa. So yung mga apo-apuan yan, Germany pa yan Pero lumaki na tumanda na, syempre, nagkaanak-anak na nagkaapo-apo. Yung niligtas ni Schindler, binibisita pa yung puntod niya. Yung dulo ng pelikula. Kung kaya mo, ipakita na. Yung dulo ng pelikula, binibisita yung puntod. Nilalagyan ng mga bulaklak ganyan. Tapos sabi ng mga Hodyo, he's a righteous Gentile. Nakikita lang nila yun Alam mo, dapat tayo maiyak sa kaligtasan ng Diyos. Kahit na hindi ka yumaman, maging blessing dito sa lupa. O maging prosperous yan Yan yung bumibisita, matatanda na. Pero may mga apo yan na bumibisita. Yung anak-anak nila. Yung anak nila at yung apo nila, naglagay rin. Tinatanim. Alam niyo ba yung Passover? Yung story ng Passover? Bakit nila pinapaalala? Niligtas sila sa ito. Yung buong bayan ng Israel. So, tinuturuan tayo ng Diyos yung pasasalamat. Paano may express yung pasasalamat? Siyempre, may sarili-sarili silang paraan ng pag-express ng pasasalamat. Yung wise men, yan ang isang pag-express ng pasasalamat. Sinaliksik ng wise men yung hula. Ganun ba tayo? May pasalamat ba tayo na saliksikin natin? Inuutos ba natin sa anak natin yan? Part ng pagpapasalamat yan. Iba yung pasalamat na naligtas tayo sa physical na lupa na to. Iba yung pasalamat na yung eternal life, yung eternity natin. So yan ang letter A. Kunin nyo yung leksyon dyan. Kung wise ka, yung wise men say, panahon na ni Kristo yan. Binabalikan mo yung dati. Masabi ni Parnell, huwag mo na pag-aralan yung dati. Nakalipas na yan. Hindi, kailangan mo. Kasi, saan ba nanggaling lahat to? Hindi ka nga gagaya sa Hudyo na batas. Ceremonial. Pero at least pag-aaralan mo pa rin ang Sabat. Pag-aaralan mo pa rin yung pista. Hindi ka katulad ni Armstrong na uulit-ulitin mo yung pista. Na literal lahat. Pero, maliban siguro yung Passover naging communion. Pero, aaralin mo yung detalye nun. May nakatagong hiwaga ang Diyos dyan. O, yan lang yung pagtanaw ng utang na loob. O, isi-share mo pa sa iba, kasama ng pagtanaw. Lipat na tayo ng wise men. Diba A, ancestors. Nasa Tagalog ang ancestors. Ninuno, niligtas ni Daniel. Ang descendants, ano yung opposite ng ninuno? Salin lahi sa panahon ni Christ. Baka may mas magandang term pa yata sa salin lahi. Okay, may tatanong yata Sino yung nag-hello? Si Zek? Ako na magtatanong. Tungkol sa wise men. Yung wise men, hindi naman sila nakarating the day na ipinanganak ng Panginoong Jesucristo, di ba? So, yung three gifts na dala-dala nila, di ba, from the east kasi sila ibig sabihin, hindi sila Diyo, mga Gentile sila. Yung three gifts ba, dinala nila yon na may meaning para sa kanila, or yun yung kakayahan nila dun sa lugar na pinanggalingan nila? Tapos parang tayo na yung nagbigay ng interpretation ng mga mananampalataya. Lahat yan to tama. Pero paano maging lahat yan tama? Maaring hindi ganun kalalim yung interpretation nila. Pero merong malapit dun. So, ang ginto, makahari. Abot nila yan. Pero yung lahat natin, yung ginto na pagka-Diyos na kay Kristo,
malalim yan. Hindi nila abot yan. Yung insenso. Sir Francis, parang Tagapamagitan. pinapakita nun to parang dalawang bugso yung pumunta doon kay Jesus Christ kasi 'di ba nung si Jesus Christ pinanganak ang nandoon yung mga pastol, hindi naman sila yung nagbigay ng gifts, 'di ba? After 1 year or 2 years saka lang 'di ba may nagbigay ng gifts kay Jesus Christ. Ano naman yung importance ng mga pastol na dumating din nung time na yun ni Jesus Christ? Ano din yung may naibigay din ba sila or nakitingin lang sila, ganon? Or meron ba sa kanilang hidden meaning yung pagkapanganak ni Jesus Christ dun sa sabsaban? May revelation din ba na dumating sa kanila? Kasi 'di ba hindi naman sila parang sila yung sila lang ba yung nandun sa time na yon? Period of time na pinanganak si Jesus Christ, parang sila lang yung available, parang ganon. Hindi pa ako tapos sagutin yung 3 gifts. Yung pangalawang tanong, meron yun. Shortcutting ko na lang. May kahulugan yun. Pupuntahan din natin yan. Kung walang sisingit, no? Okay. Tutuloy ko lang yung 3 gifts. Yung insenso, prayers of the saints, mediator. Abot ba nila yan? Meron lang sila, Bar Francis, ibang pagkaunawa. 'Di ba? Parang pag gold, yayaman ka, tapos pagka frankincense, babango yung bahay, gano'n. Kasi 'di ba parang may mga gano'n din. Kasi part ng Taka, Bar Francis. Part ng, yan yung last na sinabi mo. Okay, bumalik na yung signal ko. Ayan, kababalik. Tuloy lang ako. Doon ka nag-stop. So, hindi parehong revelation noon sa ngayon. Yung sa ngayon para sa end time bride. Yung super church na bride. So, yung revelation natin ngayon lang yan. Sa tribulation, hindi na aabot ng ganyang kalalim yung iba. Before, hindi nila abot yan. Kasi kung abot nila yan, dapat na ituro na yan. So, kailangan kayo talaga mag-EA1, no? Kailangan talaga kayo mag-Google. Pag pinag-Google kayo sa Bible School, pinag-Google kayo sa Opisinalite, gawin nyo. Yung Opisinalite, hindi lang paglilingkod sa iba yan, eh. So, paglago nyo yan, bilang berean din, no? Disiplina rin yan. So, kailangan yung alamin yung na-reveal din sa iba, na hindi pa natin pupulutin na lang natin yun, susundan na lang natin yun, eh. Para may progressive. Kung saan sila tumigil, susundan natin. Hindi pa ako tapos dito sa screen, hindi ko natatapusin. Sige, magtanong ka na bago. Brother Francis, yung 3 gifts, wala pang revelation sa panahon ni Jesus Christ yun. Yung revelation niya, dito na sa bride lumabas. So, ang sagot ko, kung naalala mo, sinagot ko, nag-scribe ba kayo lahat? Sana mag-scribe kayo lahat, ha? Yung 10 vision, pakicheck, ha? Kasama ka sa dapat nagte-10 vision. Ang sabi ko kanina, kung maalala mo, na-scribe mo, merong hawig na revelation, pero hindi eksaktong-eksakto. Kung ano yung nakasulat dito sa gilid, abot nila yan. Abot nila itong gold, frankincense, myrrh, burial ointment, meaning, ganyan. Of course, hindi kasama mamamatay si Kristo. Yan ay pabango, eh. Myrrh, pabango. Di ba parang pabango din sabi mo sa insenso? Para sa bahay yan. Itong pabango na to sa tao to. Okay, yung myrrh. O yung gold. Yan ay pagiging royalty mo. Ang royalty, hindi lang bilang hari. Ang royalty mo, yung pagka-Diyos. So yung pagka-Diyos, gold.
na kay Kristo, yan. Tapos yung frankincense bilang high priest. Yung myrrh bilang sacrificial lamb. Okay, yan yung mga type ng mga scholars na magaganda na kailangan mapulot nyo. Mag-share na sana kayo sa tubi nyo. Para may tubi kayo. Kung wala, pumasok kayo sa iba. Bilang para maapoyan lang muna. Pero kung habang buhay, wala kayong plano magtubi. Katulad nyo ba yung magnanakaw sa krus last minute na lang para makasama sa rapture? Sinasadya nyo yan. Okay, hindi kayo kasama. Huwag nyo sasadyain. Okay. Balik na ako sa yung gusto ko i-type to, no? May picture ka ba, Sister Yed, nung pinanganak si Kristo, pinatawag yung mga pastol sa ilang para bumisita sa bata. Kahit Belen na lang pakita mo. Although sa Belen, may kami 3 kings dun eh. May picture ka ba? Paki-search na lang ha. Ang kailangan kong picture, mamaya tayo mag-star. Yung nasa sabsaban. Kasi tinanong ni Berna yan eh. Yung maganda yan. Kaso lang may 3 kings, no? Ayan, pinakamalapit na picture. May type ba yan? Meron, sabi ko. Ay, gusto ko i-detalye ito. Sabsaban kasi siya ay kordero ng Diyos. Kordero, malaki na. Yung tupa, maliit pa. Ano pa? Yung walang special treatment. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Parang yan tinuturo ko sa PTA natin na formal talk sharing, huwag nyo bebebihin. Lambingin nyo lang kung may nagawan tama bilang premyo. Huwag nyo puro baby, ang kit-kit mo. Yee! Sinisira nyo yung bata eh. Si Kristo ang nagbigay sa atin ng type. Halimbawa, tignan mo, hindi man siguro ganyan si Mary, sasadyain niya dyan. Wala lang siya magawa. Diyos ang nagpalagay sa sitwasyon na wala siyang magawa, yan ang magamit. Bakit binisita siya ng mga pastol? Kasi siya ay magiging pastol ng mga pastol. Which is pastor. Ay, ang gift ng pastor, isang tao lang ba? Pwede kayo tumulong sa gift ng pastor. Kasi gift yan eh. Babae, lalaki, pwede mag-manifest ng gift. Ano yung gagawin mo sa pastor? Hindi yan bilang leader. Tumulong ka lang sa pagre-recon. Tumulong ka na ma-facilitate networking. Pwedeng organizer ka, pwedeng ikaw yung lumalakad. Ano man yan. So, lahat pastol. Lahat kordero. Kristo kordero. Siya rin yung mabuting pastol. Di ba parang sa priest, lahat tayo dapat priest. Lahat tayo yung dapat pastol. Kaya pinatawag niya yung pastol eh. Bakit? Pinatawag niya yung pastol kasi pinapakita sa atin type. Lahat tayo dapat maging pastol. Gusto natin makita si Kristo? Karapat dapat mo makita si Kristo kasi isa kang pastol. Nag-aalaga ka ng tupa. Yan. Okay, yan lang maisip kong type. Pwede may dagdag dito, Hebrews chapter 1 verse 5. When he bringeth the firstborn into the world, let all the angels of God worship him. When the angels of God worship him, nag-ano ba sila? Binigyan ba ng red carpet o magagandang higaan? Hindi. Kinilala lang ng langit. So, pag tayo nagkaanak, isipin natin yung pagkapanganak ni Kristo. Kaya nga yung fall feast tsaka spring feast, tinatype sa kamatayan,
Fall is pagkahulog. Yung spring, pagkabuhay muli. Pero may kamatayan din dun. Ang pagkapanganak ng anak natin, i-dedicate mo sa Diyos. Hindi yung seremonya sa kapilya. I-dedicate mo in a sense na momentous event ito para sa Diyos. Hindi, huwag mo isipin pansarili no, selfish lang. Ang cute ng anak ko, mahal na mahal ko ang anak ko. Siguro lahat ng magulang ganun. Wala silang iniisip tungkol sa Diyos. O pwede nyo subukan ngayon. Pag nagkaroon kayong bagong baby, isipin nyo yun sa Diyos. Di ba? Na ano ba yung plano na, ano ba yung revelation ng Diyos nakatago dyan? Tungkol sa baby, gano'n. Okay? So yung sabsaban, tinatype ko sa formal talk sharing kasi hindi mo nilalaro eh. Pero mahirap ba sa kanya yung formal talk sharing? Hindi naman maramdaman ng bata yung dusa. Kunwari, nakakati siya dun sa dayami. Pero, nag-enjoy siya sa Word of God habang nagpo-formal talk sharing ka dun. So, ang dayami, ang simpleng buhay, yung ganyan, it doesn't mean later, syempre, binila na ni Mary, nasa isang bahay na sila. Nasa bahay na sila, nagawa na ni Mary yung gusto niya na komportable ang bata, may damit, may mga tela-tela na, hindi yung katsa ng mga hayop. Yan. Emergency yung katsa ng hayop eh. Balik na tayo sa outline. Dito muna tayo sa tala. Between. Sister Ed, may report ka ba sa Star to Jerusalem area? Kailan natin mapa dito. Kanina pala hiniling ko yung mapa para pakita yung east. Wise men from the east. Pwede nyo pa rin i-google yung mapa. So, itong Star to Jerusalem area, sabihin mo lang kung meron na wala. Sister Ed, may saliksik, wala. Volunteer yung iba, Hasmin, sana meron nautusan ka magsaliksik at mag-report. Kung may nag-utos sa'yo, ma-excite ka rin mag-report. Malilipat yung attention mo from worldly things to spiritual things. May magmamahal sa'yo na mag-utos, whether magulang or ate. Okay. Sister Yed, meron ka na research dito? Okay, pakita na lang mapa, no? Talagang tinuro ko to dati. Inuulit-ulit lang sa isang outline lang. Hindi, ang kailangan lang natin mapa, i-google nyo lang, Jerusalem and Middle East, yan lang. Type nyo lang, Brother, Jerusalem, Middle East. North Star ba yan? Dito, North Star East. East kasi. Nasa East sila. Meron papaliwanag sa Bible eh. We saw His star in the East. Kung babasahin mo yung English, parang yung star nasa East. So parang tuturuan ko kayo ng geography. Huh? Sige, isa yung mga yung map. ipasipag sa school, ewan ko may geography kayo sa school. Pero, parang tuturuan ko kayong geography. Kailangan yung geography rito eh. Para maintindihan nyo. Pakita lang mapa. Magagamit ko rin yan yung tanong kanina eh. Galing sa East yung mga wise men. ayun na. Hindi yan kalat-kalat. Nakita na ba? Sabi ni Menan ba yan? Galing sa Saudi. Siguro na-research niyan. Hindi yan mostly Saudi. Pwede yung Babylon o atras pa. Kung yung tracks ko, wala nga lang sulat eh. Yan ay Jerusalem lang yan. Kailangan kong mapa yung wider Middle East. Kita yung Israel, kita yung Lebanon, kita yung Saudi, kita yung Iran,
Iraq. Maunang Iraq bago Iran. Exciting yung paglakbay sa Revelation. Sandali, anak nyo hindi mapunta sa libangan ng ibang bagay. Middle East map na lang. Type mo lang Middle East to, Middle East. Middle East in the time of Christ. Okay. So, ano ang East? Dito lang tayo tingin sa mapa, no? Kahit itong syudad ang nakikita nyo. Asan ng East? Kaliwa, kanan. Sumagot lang kayo. Kanan. North, Okay. south, east, west. Kanan. 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 So, walang isang lugar na east or west. Ang east or west ay direction. So, tinutulong ko muna kayong geography, no? Ang north and south meron. May North Star, no? South Star, may North Pole, may South Pole. Walang East Pole, West Pole. Direction yan. Kung papuntang kanan, sa tingin natin sa mapa natin, hanapin mo ay Middle East map. Yung tinutukoy mong direction, brother, parang east of north, east of Hindi, yung north, west. yung north, yan yung itaas at ibaba. Sa pagtingin natin sa Pero mapa. pag nag-direction ka, yung nagsasama yung direction. Kunwari, east of north, basta North East yung sinasabi mo, North East. Kunwari, papunta kang north, pero palihis ng pakanan. North East ang tawag yan. hanapin mo lang Middle East. Makikita mo So, yan. i-type nyo lang, map of the Middle East in the time of Christ. Hindi kaya yan ang lugar ng Babylon at saka Medo-Persia, Brother Francis. Kaya nga gusto natin ipakita eh. Kung, di ba yung Bible mo meron, Old map. screenshot mo nga para padala mo sa kanila. Natatagalan mag-google. Lahat tayo pwede kayo mag-google. Continent. Pwede mo padala sa kanila para ma-landscape. Asia kasi yun eh. Middle East. Lahat kayo subukan nyo mag-google. Huh? Kung yung progressive na preacher utusan ng magulang pabukas sa anak yung verse. Ngayon, pwedeng pautos sa magulang, buksan, Google. Hindi naman masayang yung cellphone may internet. Wait lang, brother F. Ito na. So, ngayon, imagine muna tayo, ang Iran PowerPoint. at Iraq, Pwede rin to. diyan nabihag si Daniel. Middle East ang So, unawain niyo yung statement. We saw his star in the east. Ang star ba nasa east? Hindi. Exam ko kayo kasi matagal ko na itong binodcast eh. Kung nakikinig kayo. Ang wise men ba nasa... Okay lang to kasi dapat may source. Nasaan ang star? East o west? O yan, salamat. Pwede na yan. Kahit bago na yan, no? Moderno na yan. Nakita nyo yung Israel, no? Pag sinabing east, di punta ka lang kayo pa kanan. Di ba, Brother Francis, ang star nakita sa northwest? Saan mo nakuha yan? Yun lang yung nakakakita kasi nung star, it's coming from the east, di ba? Sila yung nakakakita, ang tingin nila sa taas, north. Pero, Mali. west. Ang north, hindi porket tumingala ka, north yan. Ang north, Alin daw sa east yung mga wise men. kung ang wise men Nakita, nakaharap sa Jerusalem, ang north nasa kanan nila. Di ba? nakita nila yung nasa star sa Iraq, east, Iran brother sila. F. Ano na? Nakita nila yung star sa east. Coming So, from ang the tinatanong east. mo kung nasaan Parang sila. lumalabas daw, brother Kaya Frank. nga, Nasa iniisang west ko kayo sila. eh. Nasa west sila, papuntang Babylon east. daw yun o Persia. Babylon o Okay, nakasagot na si... Kaya ako Nakasagot na nasabi si yan. Remy. Kaya ako nasabing northwest yan. Kapag nasa east sila, siyempre east nakikita mo yun doon eh. Kaya northwest kasi doon nakaturo yung star pababa sa west.
yung nativity sa baba ng North Star ang nativity. Okay. Ang mali mo kanina, Barlito, yung sinabi mong north. Okay? Hindi sila tumingin sa north. Sa east. Tumingin sila sa east. Sila nga galing silang east, nakatingin sila sa east. Diba? So wala ka nang ianong north. Nasa Galing west. daw sila Pag sa sinabi north, mong nakatingin north, sila sa east. Yan daw sinasabi ni Lito kanina. Nasa east sila. Parang galing sila sa west. Nasaan ba sila? Nasa east, nasa west, nasa north, or nasa Nasa east pa rin sila. Nakita nila yung east star. Nasa east pa rin sila noon. Okay. Pero sabi sa kanila, west. So, itong nakasulat sa Bible. Ang nakasulat sa Bible, we saw his star in the east. Hindi yung star. Matagal ko nang binobroadcast yan. Kung tinututukan nyo, sana pinag-aralan nyo yan noon. No? Ang nasa east, yung wise men. Kaya nga, yung wise men nga. Pero ang nakikita yung star, nasa west yun. Ang nakasulat lang sa King James, parang star ang nasa east. Parang pinapaliwanag ko yung King James. Kasi mababasa nyo sa King James, we saw his star in the east. Pero ang ibig sabihin ng King James diyan, north, sila north. ay nasa east at nakita nila yung star. So ito yung exam ko sa inyo. Nasaan ang star? So ang tamang sagot ni Lito, nasa west. Mali ang north. Nasa west. Pag north, tuturuan ko kayo ng geography. Pag north, yan na yung Black Sea. Yan ay Russia. Yan ay Europe. Yan ay Armenia. Nagkamali ako ng term. Ang lugar ng star nasa west. Nasa baba ng nativity. Okay, i-exam ko pa kayo kasi matagal ko nang tinuro to eh. Brother F, yung mga wise men nasa east sila, tapos magta-travel sila westward. From east, nakita nila yung star sa west. Okay, tama. Oo. Very good. Although yung travel, sinusunod nila yung Oasis mula sa taas. Si Abraham, ganun din eh. Sinunod niya yung Oasis. Yan siguro pwede sabihin coming from the north. Kasi para masundan yung Oasis. Pag diretsong desierto, panahon lang ni Cain, meron siyang maiinom. Okay. So, nung pinalayas papuntang eastward. Okay. Meron pang another exam sa inyo. May nagsabi raw, supernova yan. May nagsabi raw, yan yung literal star. Na prominent na. Okay, ang tanong ko sa inyo. Literal star siya, Brother Francis, may star na nag-guide, di ba? Para mas mapalapit sila dun sa baby. Another topic yan, letter C. May letter B pa rin yan, pero wala pa diyan. Nasa malayo pa sila eh. Wala mo ng baby. Wala mo ng mag-guide. Tagal-tagal na, alam mo ba yung mataas na star tsaka mababang star? Sino dito nakaalala? Star Messenger, tapos 5. Okay. Amen. Yung mataas na star tsaka mababang star. Si Brother Banham yung star. May listen tayo. Pero another yan. Dito tayo sa exam ko. Bakit hindi siya pwede maging supernova? Bakit hindi siya pwede maging literal star? Yung supernova, Brother F, di ba yan yung mga star na sumasabog? Oo nga. Kaya siguro, sabi ng scientist, nakakita ng supernova, kaya sinundan nila. Okay, bakit hindi iyan tama kung nakikinig kayo ng broadcast? May premium si supernova, Brother F, nangyayari lang yan sa labas ng Earth sa universe. Hindi yan pagsasabog yan, hindi parang buwang lang yan. Hindi yan nasagot. Yung sagot dyan, Brother Francis, kasi yun ay angelic.
na nakausap pa ng mga pastor ng Ibig sabihin supernatural star. Ano nga yung patunay natin eh? Na hindi siya natural star. kasi bumaba siya eh. So bumaba siya doon sa bagan. Yung bumaba siya, another na yan. Later na yan. Doon muna sila sa east. Wala pa sila sa Jerusalem. Hindi pa mababang star. Mataas na star muna. Sikat na star muna. Bakit yan na literal bakit yan na angel at hindi siya natural star? So wala nang nakaalala. Oh, magpapahinayang muna ako ha. 10,000 para kay Betcha, Jaya, Jasmine. Yan. Sino pa? Kayed. Kayed 5,000. Baka na-scribe niya. 5,000 Kayed. Kay Berna 1,000. Kay Ann 1,000. Ulitin mo. Kay Jezreel 1,000. Okay. Kay Jaisel 5,000. Okay. Pahinayang yan para mag-aral kayo ha. Anong tanong? Sige. Kaya ko sagutin yan. Di ka rin nakikinig. Di ka nakikinig. Ano lang, nawalay lang ng saglit. Wait lang, Brother F. Sige, Wait lang. Si Berna wala naman premyo eh. So, sabi mo 1,000, kaya nga ginaulit ko yung tanong. Nag-alok akong 1,000 sa'yo? Oo, di mo narinig. Narinig ko, syempre, kaya nga ako nagtanong eh. Pwede kita bigyan ng 1,000 ha? Sige, pagbigyan kita. Pero hindi ko naalala, binanggit ko pangalan mo eh. Alam ko magaling ka eh. Tanungin mo dito sa room, binanggit mo. So, Pero Francis, binanggit mo din ako. Pwede ako sumagot ha? Binanggit kita. Hindi pwedeng 1,000 ka. 1,000 yan. Oo, sige. 1,000 Walang ha? coaching ha. Pag tinuruan ka ni Menan, disqualified. Okay. Wala dito si Mena. Sa Okay. Ano, Brother Ang F, tanong. masagot? Sandali. Remy, Gusto niya ulitin ko yung tanong. Gusto niya ulitin ko yung tanong. Huwag tayong magtagal ha. Naubusan tayong oras. Bakit yung mali na natural star yan? Kasi gumagalaw eh. Gumalaw eh. Ginaid sila papunta dun sa Bethlehem eh. Kung natural star yan, dapat naka-stay put lang, di ba? Parang, iikot lang, rotation lang. Kaso ginaid sila eh, di ba? Ginaid sila papunta from east, papunta ng west. Sabi ko na nga, magaling ka eh. Buti na lang, di ka perfect. Paano ba yan? Dapat 500, may consolation prize. Hindi pwedeng, Sige, consolation. Pero, hindi mo nakapaliwanag ng buo. Okay, 100 na lang. Ito yung kompletong sagot ha. Kaya natatakot ako sa'yo, magaling ka eh. Dapat tinuturuan mo na yung anak mo. Diba? Baka mapuruan ako kay Zoe. Si Zoe ang maalukan ko. Diba? Okay. Ang sagot, may sasagot pa ba? Sagot mo na ako. Sige, ikaw. Kasi may supernatural, tsaka may natural. Okay, salamat. Natakot na niya ako sa'yo. Okay. Tsaka Brother F, masagot ni Berna, gumagalaw, maliit lang yan na star. Di yan malaki. Okay. Yan yung lumapit ng kaunti. Pero buti hindi na kompleto. Ito na. Paul. Marjorie, mag-try? Sabi ko, yung maliit na star. Okay. Actually, si Barlito, naikwento ko to dati, nalimutan lang niya. Kaya, pag di ka nagtutubi, malilimutan mo talaga yan. Kailangan ka magtubi, no? Yun na. Kung may natural, sinagot nga ni Ann yun kanina.
Pag may natural, may supernatural. Yun explain ni Okay. Sister. Saka yung Sige, cut na supernatural, tayo. Brother F, pwede magkamali. Kasi, halimbawa, sa type na sinasabi mo, kung si Brother Banham yun, supernatural siya, lagi siyang tinitingala. Lagi nakatingin sa kanya. Nasa apologetics na yan, nasa paliwanagan na yan. Ay nga. Paliwanagan na yan, later na yan, mamaya na yan. Hindi yan nasagot. Pero yung sinasabi mo later, no? Okay, pakita, Sister Remy, Yed, paki-search yung Earth rotating around the sun. Pakita yung picture na yan. Ewan ko dati kung naipakita yan nung broadcast kay sino ba yung nag-broadcast dati? Si Menan ba o si Remy? Wala pa yata si Remy nun eh. Pakita lang yung picture, Earth rotating around the sun. Yung parang, yeah. Pwede na to kaso revolving around the sun to eh. Okay na yan. Ang kailangan kong pakita, umiikot ang Earth. Hindi ikot na revolution around the sun ha. Nagro-rotate ang Earth. Kaya meron tayong sunrise in the east and sets in the west. Ngayon, kung umiikot ang Earth, ang direction niya east and west eh. Kung nakita nila yung star from the east, nakita nila sa west yung star. Kung yan ay natural star, lulubog din yan. Hindi yan naka-steady. Maliligaw sila. Di ba? Yun ang sagot. Kaya supernatural star yan. Kumbaga, kahit na umikot ang Earth, nandun pa rin siya. At meron pa akong sinabi dati sa broadcast, ang North Star, kahit anong ikot ng Earth, laging nandun yan. Nagagamit ng navigators yan. Nagagamit ng mga ship navigators yan para hindi sila maligaw. Parang type ng typos, no? Type ng Bible, type ng So yeah, ito. Imagine nyo, nagro-rotate ang Earth sa Sun. So kahit yung stars, lumulubog din yan, umaakyat din yan. So, hindi yan pwede maging natural star. Kasi, kahit umikot ang Earth, hindi naligaw yung wise men. Bakit maliligaw wise men? Hindi sila pwede direktong Jerusalem eh. Umikot sila sa may oasis sa taas. Yun siguro pinakamalapit sa north na tinutukoy ni Bali ito. Okay. Okay, dito na tayo sa letter B. 30 minutes lang. May letter C pa tayo. So, sino yung mga wise men na nagpunta? Sila yung ang ninuno nila yung mga niligtas ni Daniel. Yung niligtas ni Daniel ang pinakamalaking dahilan. Dagdag na lang na nakikita nila yung supernatural kay Daniel. O kaya kinakatigan siya ng Diyos. Dito tayo sa star. May star sa malayo, may star sa malapit. So, pakita ng picture sa star sa malayo, star sa malapit. Yung star sa malapit, bumaba ang star. Matthew chapter 2. Hanapin niyo yung verse sa Matthew 2. The star appeared again. Hanapin niyo yan. Utusan niyo anak niyo. Utusan niyo yung kasama niyo. Para matuto sila. Alam niya saan verse yan. Hello po, brad. So, hanapin nyo habang nagtatanong si David. Pakita rin ng picture, no? Sister Remy na may star sa malayo at yung star na nag-reappear sa harap nila. O, sige, tanong. Sige po, yung tanong ko po, wait lang, nawawala pa yung tanong ay. Yung sa mga pantas po, ano po ba yung
pinakamalalim na dahilan kung bakit hinanap ng wise men si Kristo? Dahil lang po ba sana pagbibigay nila ng regalo o may iba pa pong dahilan? Mute ka na. Pinaliwanag ko na yan sa letter A. At ang shortcut dyan, niligtas sila. Yung ninuno nila niligtas. Di ba, magtatanaw tayong utang na loob, yung magulang natin, lolo natin. Binigyan ng sakahan, o binigyan ng amana, o niligtas sa kamatayan. Yan sa physical, no? Ganon din tayo. Yung pagtanaw ng utang na loob, naging parang berean sila. Sinaliksik talaga nila. Kung baka kahit ilang ninuno, ilang talaang kanan na yan, ilang salin lahi na yan, hindi nila talaga tinantanan na saliksikin. Yung nakasulat. Okay. So, itong picture na to, tingnan nyo. Yan ba yung malapit? O, itong nasa kaliwa, siguro yan yung nasa malayo, no? Itong nasa kanan, ito yung halimbawa nila. Pakihanap nga yung verse na yan. Lahat kayo magbuklat. Alam nyo ba may blessing yan pag nagbubuklat kayo? So, verse 10 or 6. O, 10 and 11. Basahin mo. Basahin mo. And the star? When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Atlas. When they were come into the house, they saw the young child. Atlas muna. When they heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them. Okay. Bumaba yan. Alam nyo ba pag yung star nasa, ito hindi to nakasulat letra po letra sa Bible. Pero totoo to, unawain nyo to ha. Pag nasa taas ang star, may tuturo ba yung bahay nyo? May tuturo ba yung bahay ni baby na Jesus? Hindi. Kailangan bumaba yung star. Unawain nyo yung ministry ni Barbanam, ministry ng mga star messenger, ministry ng mga sikat. So damay na natin si Jackson, si Gan. Pag napakalawak ng ministry mo, naging stepping stone ka ng iba. May detalye pa. Pagkatas ni Barbanam, may detalye pa. So hindi na yun supernatural, natural na. Hindi, mali. Para yung supernatural yan. Ang issue rito, may mataas, may mababa. Pagkatapos ng star messenger na tinitingala siya, hindi habang buhay kasi tinitingala siya. Well, sa umpisa pwede. Sa umpisa. Dahil malayo ka pa. Malayo ka pa. Parating ka na ng parating sa kanya at nakarating ka na sa kanya. Malapit ka na dun sa bahay. Oo, malapit sa bahay. Kailangan bumaba yung star. Hindi ka na nakatingin sa taas, nasa baba ka na. So hindi ka na nakatingin sa mataas, nakatingin ka na sa mababa, nakatingin ka na sa fivefold, naging berean ka na. Hindi, kaya nga sabi ko, hindi na siya supernatural kapag nasa baba na, natural na yan. Mali ang term. Mali ang term mo. Bakit? Supernatural pa rin yung nasa baba. Yung lang drawing dito parang nasa taas. Kailan nasa harapan mo. Kung magaganyan, bumaba sa harapan mo. Hindi yan nasa ulo-ulo mo pa. Bumaba yan sa harapan mo. Supernatural pa rin yan. Sa mga wise men natin na nakasulat sa Biblia, ganun kasi ang nangyari sa sinasabi mo. Alam mo ibig sabihin ng natural star? Ang natural star yung mga nakikita mo na sa langit. Literal marami na sila eh. So itong bumaba sa harap nila, talagang supernatural yan. Meron bang bababa sa harapan ng mata mo? Sa harapan ng nilalakaran mo? Diba? So, yung bumaba na star, supernatural din yan. Yung nasa taas na star, pwede mo pa mapagkamalang natural. Mapagkamalan lang ha. So, ibig sabihin, nakatingin pa rin tayo. Ang kalagayan natin ngayon sa panahon natin, spiritual speaking nasa supernatural pa rin tayo nakatingin? Hindi yan ang issue. Hindi ka na tumitingin sa nakalipas. Kasi yan nakatulong sa iyo sa nakalipas. Hindi ka nakontento sa traditional, hindi ka nakontento sa stepping stone. Kunwari, mga general message, no?
Malakay 4, ganyan. Diba? Revelation 10:7. Mga general message. Yung abot ni Jackson, yung abot ni Gan. Ibig sabihin, si Gan nga padetalye na yan eh. Masama ba magdetalye? O susundin mo, sabi ni Pastor Hill, hindi na makikinig sa iba. Siya lang ang pakikinggan ko. Diba? Hindi lang si Pastor Hill. Halos lahat ng end time ganyan. Pati yung dati nating kasamahan. Hindi man sila Branhamite, pero sariling pastor pakikinggan. Jackson lang pakikinggan. Ayan yan, ito yung magandang picture. AI yata yung ginamit ni Remy. Yung alam mababa, no? Okay na yan. Bumaba, oh. Sino yung mataas? Ayan, star messengers tulad ni Branham. Sino yung mababa? Fivefold na yan. Bakit mababa? Hindi pinapansin na ibang tao. Ang gusto pansin ng tao yung mataas. Parang milagroso. Diba? Parang ma-exhibition yung milagro. Sikat. Pero ito hindi na to sikat. God in simplicity to. Pagkabereyan to. Nasa Bible to. Humility to. Hindi nila magawa mag-humility eh. Gusto ko lang yung mataas. Eh hindi, nasa malayo ka. Lagi kang nasa malayo, inuulit-ulit mo yung istoryang malayo, hindi ka talaga nakaabante sa Jerusalem. O nakarating ka na ng Jerusalem, yung paling tinitignan mo, yung nasa taas. Hindi ka makakarating sa bahay ni Kristo. Hindi ka makakarating kay baby Jesus. Okay? Sana makuha niyo yung leksyon, no? Okay, punta tayo sa wise men. Bakit pala sila wise? Tanong ako, brother. Type number yan. O sige, brother, say. Yung mga pantas ba, maaari kaya mayroon silang mga sulat na kasi sa paglalakbay nila, nasupungan nila yung bata, hindi na sanggol, bata na eh. Sa tagal nilang paglalakbay, maaari ba mayroon silang mga sinulat sa bawat paglalakbay nila, may detalye, o hindi lang naisama talaga sa Bible? Kasi, di ba, sa panahon nila, wala pa namang propeta. Silent year nga, nung tinawag sila eh. Di ba? Tanong mo kung may nagsulat habang naglalakbay? Maaari bang mayroon kasi mga pantasya mga yan eh. Maaaring sa bawat paglalakbay nila, may sinusulat sila kasi mahaba din yung paglalakbay nila. Kung mabasihan yung Bible, bata lang yung natagpuan nila si Kristo eh. O sige. So pakita yung mapa, Brad Sister Remy. Yung mapa ng Middle East, panahon ni Kristo. Matagal ang biyahe, 2 years. Paano mo nalaman 2 years? Kasi yun ang edad na pinapatay ni Herodes. Batay raw sa sinabi raw ng wise men, kailan nila nakita yung star? Okay. Ang tanong, nagsusulat ba sila? Posible, pero hindi na natin topic yan. Kasi kung may sulat man yan, hindi natin, wala tayong kopya nun. Okay? So, yan lang shortcut na sagot ko. May nagda-diary ba sa kanila? Okay. Pero ang wise virgin, nag-i-scribe. O yun na lang para may say-say. I believe meron din ginagawang sulat yung mga wise men, pero pansarili na nila yon. Sa side natin, gumagawa rin tayo ng take notes. Tanong ba din? Okay. Bakit doon sa panahon nila, sa panahon niya? Kasi ang sulat lang naman sa katulad ng sa Isaiah na naprapisi na hisilang yung tagapagligtas, preview. Bakit ang ginamit hindi mga Israel kundi sa mga hintil eh, galing sa labas sila eh. Alit ka na pumasok. Nakabasa rin sila ng kasulatan ng Hudyo. Nakabasa rin sila ng kasulatan ni Daniel. At iba pang mga Hudyo. Siyempre, dala ni Daniel yan.
So, so late ka na kasi pumasok na binanggit na yan kanina. Okay. Natatalo ako sa umahapdi. Ibig sabihin, natatalo ang immunity ko. Well, kahit may mefenamic, tapusan ko na to. Okay. Kailan nakatira ako sa ibang bahay na may bantay? Okay, ang balik tayo sa ano. Ang tinatalakay ko, naliliis kasi ako eh. Ang tinatalakay ko yung star. Ang tinatalakay ko yung wise men. Ang wise men, ilan diretsuin ko na 15 minutes lang. Type ng wise virgin. Galing sila sa malayo. Ibig sabihin, hindi sila ang dapat magmana ng kaligtasan. Hindi naman kaligtasan natin usapan sa wise men, ha. Pinapakita yung type sa atin. Mga hentil tayo na hindi tayo lipi ng Hudyo. Hindi tayong original may karapatan sa kaligtasan. Pero binigyan tayong karapatan. I-type natin sa church. May mga tao dapat kuha na nila eh. Pero dahil lang sa Nicolaita lukewarm, hindi nila makuha. Paano mo makuha? So, hindi na to dahil Gentile ka, no? Berean ka. Ayaw nila ng Berean. Ang wise virgin, willing sila maging Berean para makuha nila. Makuha nila yung kumpletong revelation. So, ang type ng wise men, malayo sila pa yung nakalapit kay Jesus. May malapit, hindi makapunta kay Jesus. Dahil Nicolaita lukewarm. Dineretso ko na kasi baka maubusan ng oras eh. Balikan natin yung outline. Sinisingit ko lang yung wise virgin. Ang type ng wise men ay wise virgins. Ito, tignan mo si King Herod and the priest. Yung low star, napaliwanag ko niyan, no? Interesado ba si King Herod and the priest? Ano yung tinuro ko dati? Ano yung type ni King Herod? Ano yung type ng mga priest? Madali nila malaman eh. Sila pa nga nagturo sa wise men eh. So, pwede pala tayo gumamit ng EA1, no? Sa mga Nicolaita. Nakatulong si King Herod and the priest sa wise men. Pero bakit hindi pinakinabangan ni Herod? Priest. Ano yung type ko kay Herod? Ano yung type ko sa priest? Kasi lang siya. Nicolaita. O sino yung Nicolaita? Herod, Si Herod. o priest? Herod. Si Herod. Gusto niya patayin. Meron sa atin gusto patayin na mensahe, di ba? O ano yung type ng priest? Lukewarm. Lukewarm. Kasi dapat sila mauna sa wise men. Inaabangan nila dapat yun eh. Nasa kanila na yung informasyon. Nasa kanila lahat ng kayamanan. Nasa kanila lahat na nakakapunta sila ng Israel. Nakaka-tour sila dun. Nasa kanila lahat ng pera. Oh, lahat ng kasagataan. Ang laki-laki ng hall nila. Oh. Pero hindi sila interesado sa progressive. Ayaw nilang maging Berean. O, sige. Pwede mo magdagdag sa sagot mo sa total wise man ito. So yung wise man, nakita nila, nandun sila sa east, so lugar nila. Mag-appear yung star. So kanina nga nabanggit, nang dumating sila doon sa lugar mismo, ang bata ay 2 years old na o child na ang tawag. Bakit ganun katagal? Let's say kung nasa Babylon to Jerusalem yan, hindi naman magta-travel ng taon yan eh. Pero bakit ganun katagal? Pwede mo bang ipaliwanag? Pinaliwanag na ni Pastor Villagonsa yan. Based dun sa paliwanag niyan, kasi sila, caravan sila na nagta-travel. So,
madami sila. Talagang may time na tatagal kasi may sasakyan na may masisira, may mga tulisan, mga ganon. So talagang tumagal yung travel time nila. Yun yung narinig ko na sagot dati ha. Wala silang Tama, may lima din. kadilakad, sabi ni Pas Villagonsa. Kadilakad. Hindi Cadillac. Lakarin mo yan. Alam mo gaano kalaki yan? O, lakarin mo yung Pilipinas. Nag-stop Diba? over din yan sila, brother, if syempre papahinga sila sa mga Siyempre, tent nila. automatic yan. No? Automatic Ano yan. ba yun? Hindi naman kasi straight yan. Straight line, no? Horizontal ang travel. Oo, di ba? paakyat din pa yan. Hindi pa nga sila. diretso yan eh. Dadaan sila sa sinusundan nila yung tubig. Yung Euphrates River. Kaya nga, so, pakita nyo yung mapa kung dyan. Pero kung tapos na yan, tuloy na ako. Emphasize natin to si Herod. O yan, no? Kung nakita kayong bundok-bundok, yung dumaan sila dun. Hindi, kasi, pag diretso ka, straight west, malaking disyerto yan, patay ka na sa disyerto. Walang tubig. Walang tubig, mamatay sila. Oo. Yan ang si Abraham nga eh. Dumaan yan. Okay. Okay, balik na tayo sa sa type ni Herod saka ng high priest. So, si Herod mukhang religious din yan. Pinatayo niya yung templo. Pero ayaw niya maagawan ng meron siyang maling jealousy eh. Hindi to godly jealousy demonic jealousy ito. Ayaw niya na Sabi kasi ni Herod, nagsabi siya doon sa mga wise men na kapag ka nakita nyo siya, ituro nyo sa akin at ako man niya isasamba rin. Di ba sinabi niya sa scripture eh. Pero iba yung motibo niya. Singit lang Godhead. Kung sasambahin ni Herod, kahit kuno lang, hindi sambang Diyos yun. Sambang hari yun. Ang salitang samba, another topic na naman yan, may tracks ako sa true worship. Yung salitang worship o samba ay nagagamit sa maraming bagay. Katulad ng Lord sa God, nagagamit sa maraming bagay. So hindi natin dadaanan na yan. Dito tayo sa ang wise men nagsasaliksik. So pwede kayo magsaliksik kahit sa mga Nicolaita. Wise men na kayo. Hindi na kayo baby. Okay? Pakita na natin yung pangatlong outline, yung letter C. Para makahabol. Kailangan kayo maging Berean. Ano sabi sa Daniel 12? Letter C tayo Typology to Berean Christian. Ito end time Christian. Hindi lang to end time. I believe Berean din tatawagin yung mga dating Kristiyano, binigay yung buhay nila, nagsaliksik din sila. Okay? Sa abot nila. Okay. So, itong wise virgins. Ano sabi sa Daniel 12? O, nabasa mo ba, Sister Yed? May picture ka? Ang end time Berean Christian, watchers of prophecy, may progressive revelation. Ano sabi sa Daniel 12? Kasi end time din yan sa last week of Daniel, kung pakita mo yan, may blessed is he that cometh to the 1,335 days. So Daniel 12:10 yata yan. Sister yan, nabasa mo yun? Hindi. Sabihin mo lang yes or no. Hello. Hello. Hindi ba yan verse 10? Kaya nga verse 10 So ang tanong ko lang, Sister Ed, kung earlier na research mo, hindi. Sabi mo lang yes or no. Ini-involve ko lahat kasi part ng paglago.
Hello, Stayed? Lumayo ba? Hindi, brother. Okay, so okay lang yan. Okay. So anong sabi dyan? Sa Daniel 12:10. Quote nyo lang. Tatawag ako na magko-quote ha. Jaisel, Nika Niki, Jasmine. Pag-quote, kahit tumingin kayo sa Bible, okay lang. Pero kung naalala nyo, sabihin nyo lang. Simon, David, Celso, Gary, Ruth, si Owa pwede. Balen Mio, Jezreel, Dalaga, alam yan. Jose, pwede ka sumagot. Berna, pwede ka sumagot kahit alam kong magaling ka. Joanna, pwede ka sumagot. O, ano yan? Ano yung nakalagay? Nako, wala. O, open na to sa lahat. Sumagot lang kayo. Maubos na yung oras eh. Ano? Ano sabi dyan? The wise... Nahiya lang ba kayo? The wise shall understand. Salamat. Magpapalain ka, Sister Joanna. The wise shall understand. The wicked, tuloy nyo. The wicked, wala bang magtutuloy? Volunteer. O hindi nyo talaga alam? Wicked should do wickedly, brother. Okay. Sige, tungkol sa understand. Sino? Wicked tungkol sa understand. Ano? Ano sabi? Should be foolish. Yan ay paliwanag ko na yan. Foolish virgin. Yung foolish virgin, wicked yan eh. Pwede pa sila magsisi. Maiwan nga lang. Okay. The wicked shall not... None of the wicked shall understand. Yun. Makinig kayo ha. Hindi nyo kailangan maging magnanakaw, kriminal. Should not understand. Para sa harapan ng Diyos maging wicked. Kailangan nyo lang magnikulok. Wicked na kayo. Ano yung nikulok? Niko sarado, look tamad. Sinasadya nyo yung katamaran. Kaya nyo naman gawin, hindi nyo ginagawa. So, the wicked shall not understand. The wise shall... Anong ginawa ng wise? Anong ginawa ng wise men? Tingin mo madali yung ginawa nila? Nagsaliksik sila? Marami silang babasahin, nagkukumpara sila. Ano yung Berean Christian sa huling araw? Pinapatunayan nila lahat ng major doctrine hanggang doon sa mga progressive, doon sa mga detalyado. Pinatunayan nila dapat tayo mag-communion sa Passover. Pinatunayan nila Hanukkah yung sineselebrate ng Hudyo sa Christmas ng mundo. Pinatunayan nila pinagbuntis si Kristo sa December 25. Hindi pinanganak. Pinatunayan nila may birthday pala si Kristo. Spring and fall. Pinatunayan nila yung end time Elijah ay preview lang pala si Barbaram. Pinatunayan nila kailangan mo mag-assert. Pinatunayan nila kailangan yung bakanting oras. Unahan mo yung kaaway sa anak mo. Watchers of prophecy sila kung titingnan na yung outline, no? So pakita ng prophetic timeline. Pakita ng prophetic timeline, Sister Remy. Kahit yung dalawang patong na pinagawa ko dati. So, hiniling ko yung picture na. Habulin mo habang ano pa. Yung prophetic timeline. Eternity. Kay Jackson, kay ano. Ang wise virgin, iba sa foolish. Kasi may extra oil. Yan. Dalawang patong to. Okay. Yan. Interesado kayo dyan. At, iniisa-isa nyo yan. Sinishare. Let's say, hindi nyo naubos. Sinishare nyo yan. Pag sinare nyo yan, may maramdaman kayong anointing. The wise shall understand.
Hindi nyo maintindihan yan kung di nyo i-share yan. Siyempre, mag-EA1 to A muna kayo. Magko-compare kayo. Diba? Magtatanong kayo. Then yung 2B, share nyo. May natutunan ko yung konti, share na. Tapos iba naman yung pinag-aaralan nyo. Hindi nyo malilimutan yan. Malalagay sa puso nyo yan. Yan ang wise men. Asan si Kristo? Nasa salita. Nasa logos. Nasa revelation. Si Kristo nandun sa pahayag. Inghiwaga. The mysteries of God. Si Kristo yun. The wisdom. The mysteries of God. So, natanggap nyo ba si Kristo? Yung Kristo sa anyong salita. The invisible union of the word and the bride. Berean ka. Iba naman yung Kristo sa Katoliko, sa Protestante. Sa Katoliko, siyempre, yung personal tao lang. May rebulto. Sa Protestante, may konting alam sa Bible, pero hanggang dun lang. Pero, si Kristo nasaan yung salita? The more you want to grow in Christ, the more you want to know His Word. Yan ang wise men. At yung ibang tao, mababatingin sa'yo kasi tingin nila hindi mo kailangan gawin yan eh. Sa kanila, tinanggap na nila si Kristo, tapos na. Yung mga chief priest, tingin ba nila, maimpyerno sila? Hindi, sapat na yung ginagawa namin. Sapat na yung ginagawa namin, yung chief priests. Francis, yung sinasabi mo may sense of entitlement. Yun nga, sense of entitlement. Hindi ko na kailangan mag-scribe post. Hindi ko na kailangan gawin ng assignment na yan. Pero sa LTO susunod ako kung pinapagawa. Sa St. Luke, susunod ako kung ano yung requirement. Kung nakuna na ni Ann. Follow up ni Ania. So, bakit dito, hindi ko kailangan gawin yan. Kasi yung magpapagawa, hindi naman mukhang mayaman. Hindi naman mukhang malaking building eh. O namamahaling patugtog na gamit eh. Kaya, okay lang yan. Kaya hindi ko gawin yan. Pero yun ang pagsubok nyo. Gumagana ba yung pagkaberehan sa inyo na habol ko yung katotohanan? Habol ko yung mensahe? Hindi ko habol kung mayaman ka o hindi. O magandang institusyon mo, hindi. O dali, Badose kasi time na eh. Sabi mo kasi, di ba yung Juan, katulad na lagi na banggit yung period. Sapat na ba sa isang Kristiyano na saliksikin, di ba? Alam niya lahat ng bagay, pero hindi naman siya nagagamit sa ubasan ng Diyos. Mayroon bang kaligtasan yun? Kasi ang bereyan, o sa Bible, yung mga apostol, masisipag sila eh. Kung nakinig ka kagabi, in-exam ko kayo, ano ang pagkakaiba ng hukum doctrine saka hukum bereyan? Ang hukum doctrine, head knowledge. Napatunayan mo lang tama yung doctrine. Ano yung hukum bereyan? Ugali mo. Bereyan ng batayan natin eh. Hindi yung doctrine lang. Okay? So, hindi sapat na nagsaliksik ka. Mayroon sa atin nagsaliksik pero hindi rin nag-follow instruction. Kahit nag-follow ka instruction, may natutunan ka lang. So, EA1, 2A, nagsaliksik ka. Pero kailan ka makarating sa 2B? Kasi inutos ng Bible yan. Ano bang isang bereyan? Gusto mo ganapin yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, mag-witness ka. Magdisipulo ka. Make disciples of all nations. Mag-share ka. Talk about Him. Let's talk about Jesus. Ibig sabihin ba, Direk, yung pagsaliksik talaga, stepping stone lang siya para sa application mo. Kaya nga EA1 tsaka 2A. Bago ka pumunta sa 2B. Sabihin, simulan nyo na. O yung assert sa magulang anak, wag na delay. Kung sineseryoso nyo yung payo ng doktor,
payo ng teacher, payo ng ganyan. O, sundin nyo rin payo rito. Formal talk, sharing mo na, Bernalan, yung mga bunso. I-frontline mo na si Zoek. O, yung dating, para yun lang naalala kong assignment ni Jerry. Marami pa iba, kaso hindi na makarating doon kasi hindi na na-recon to eh. Pero habulin nyo. So bilang wise man, wala kang tanong. sige, pagbigyan. Ano lang to, brother, tungkol sa wise men. Yung mga regalo ng wise men, yung gold, frankincense, saka myrrh, may tipo ba ito sa spiritual? meron at pinaliwanag na kanina, balikan mo na lang yung video. Okay? At ang tagal ko na rin tinuturo yan, may lumang broadcast, patulong ka kay Menan, kay Remy. Saan yung luma na broadcast? May lumang broadcast yan eh. Pati nga yung home studio. Sinend ko sa'yo sa sa messenger Sige, baka hindi ko pa napapanood kasi may mga napanood na ako eh. So may luma at kanina binanggit din. Okay? Sige. Okay, so bukas tulong-tulong kayo sa English ha. Kukunti lang. Sana meron kayong maimbitang foreigner at sana may opisinality tawag na regular bago pa ako mamatay sa infection. Na hindi na makatawag sa phone, hindi na makausap sa phone. Paano i-boost na may foreigner invite? 25 pesos lang. Okay. Sayang. So, bukas sana tulong-tulong kayo para paki-pray na lang. Balikan natin yung outline, no? Itong chart na to, pakita lang na kailangan mag-aral tayo ng prophecy. Watchers tayo ng prophecy. Kung paano yung wise men, watchers ng prophecy being fulfilled. Tayo watchers din ng prophecy being fulfilled. Si Kristo nandun sa mga event. Yan. Si Kristo nandun sa mga nangyayari. Kung kaisa mo si Kristo, abang na abang ka doon sa mangyari sa prophecy. Progressive revelation, watchers of prophecy, wise virgins. Okay. Sige, paki-pray. Alan, kayo ni Berna, kayo mag-closing. At kayo rin mag-workshop, ang dalawang magpa-workshop ha. Alan. Hindi po magka-closing. Mag-pray may workshop. Mag-pray ka na ng workshop. Bago natin simulan yung panalangin. Lapit sa mic, pakilapit sa mic. Bago natin simulan yung panalangin, check muna natin mga katabi natin, yung mga anak natin, na ipikita kami ng mga mata. Tingko ang ating ulit. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito na pinagkaloob mo na oras na para ilaan, Panginoon, sa inyo. Yes, Lord, sa bawat pamilya nandito, Panginoon, pinapanalangin po namin, Panginoon, na naway manatili pa sila, Panginoon, at magbigay pa ng konting oras, Panginoon, upang pagsaluhan, Panginoon, yung tinatawag namin, Panginoon, na reckoning, Panginoon, and mga kailangan namin gawin, Panginoon, na makakatulong, Panginoon, sa bawat pamilya. At kami, Panginoon, nandito upang magpaalalahanan at magpalakasan, Panginoon, para sa mga espiritual na pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. Ito po nga sa madalangin sa Panginoon. Amen.